mga kauturan sa physical, kauturan sa spiritual, mga kauturan sa physical. Kaya pala rin yung kadiri, PWD. Nagluwas lang kay Kagawad Joby Kabaho. Aris si Kagawad. Kagawad, happy Valentine Kagawad. Happy Valentine sa atong tanan. Thank you. Oh, grabe no. Pansubong adlaw sa pagigugma. Imbot nakapula ka mo, kaya kuya, sigurado ko nakaitong ko. Blue. Ah, blue ka na. Sabi ko nakaitong ko. Kay, dito man ako manulog. Kaya na, so praise the Lord, no? Dali ako ng Ginoo, nga sining aga. At least kita mag-proceed sa aton niya bulaton, o paginunanon, upod sa aton niya halangdon niya PWD President, no? Si President Duterte, Piderito may naigli, no? So, kanami gid kay mauna naton ano yung pagari sa ang Dios. Nga amo nang ginambal dira sa Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Butsiningon na sa tanan niya bagay, sa ano man niya espiritu sa atong kabuhi, ano man ang atong pagabuhaton, dapat unahon ta gid ang pagari sa Dios. Ano nato mauna? Do pagi sa atong pagpangamuyo, pagpasalamat, do kagang pagpamalandong sa iyang mga pulong. So sinigaga, at least kita magasugod, no? Gir pangabay ko nga ang pwede makatindog, patindog lang ta, no? Para sa pagtaod naton sa atong Ginoo, no? Kay magapangamuyo kita sa iya, no? Okay, balaan niya may Diyos nga labing gamhanan, sinitinon Lord, nagapalapit kami sa imo Dios, nga nagapasalamat gid sa mga kaayo mo Ginoo, mga pabor nga ginatag mo sa amon sining aga o Dios, nga sa diin ginlulong mo kami tanan diri Ginoo nga safety sa among dalanon. Salamat sa imong protection bisan pa ang kabuhi Ginoo kagusog nga amon ginangkon sining aga. Salamat Ginoo, gibantayan mo kami sa bugos sa kagabihon, kag bangon mo kami sa among tagsa ka manghiligdaan Ginoo. Lord, sinitinion tuon kag magapamalandong kami sa imong mga pulong. Kabayo Dios nga ikaw Ginoo magabukas sa tagsa ko una, tagsa ka tagipusoon, na sa diin ang pulong mo Dios mangpanggid sa kada isa. Kag subong man amay nagapangamuyo man ako sa imo nga imo kubos nga alagad nga kabay paagi sa ministriya sa balaan ni Espiritu Santo. Ikaw man o Dios magatag sa kon sa kaalang malangit nun, na sa diin ang mga pulong mo Dios mangpan ko sa gusto kag hindi Ginoo may saysay nga sunugid sa imo kabubuton. Amay, dalayawan ka sa balay katapusan, yan ay ginasalig naman ang tanan sa imo, sa ngalan ni Jesucristo, nga mong manluluwas. Amen. So, dalayawan na Ginoo, kag ikapila ko na ng dirigan ni Bigo Piderito, ikatatlo, no? Tatlo na. Oo. Kag salamat sa Ginoo, no, nga ini ginakalipay ko man, no, kay ini isa sa mga misyon nga ginhatag sa Dios sa akong assignment, no, nga ginhatag sa Ginoo. Aside niya gin-assign man ko sa opisina, no, sa sining sahig sa bulaton sa kada barangay. So butingon niya ang kada PWD association sa kada barangay, no, pwede gid ko nila ya maimbitar, no, bilang mag-share, no, sa pulong sa Dios, no. Kag ako ginakalipay ko gina kag iniyang pag himo sa sining sahig sa bulaton, wala niya bayad, no, migo Piderito, no. Ang imo dahil no gata 500, isipte lang na. Hindi lang no. Bangod niya ang Dios ya mo ang nagahatag sa akin, no. So praise the Lord, no. Kag sa sining aga, no, pamalandong kita sa pulong sa Dios. Since nga subong ya adlaw sa pagigugma, no, kay February 14, no, ang tanan ay kung ko muli. Pasensya gid ha, mangungutod. Oh, wait ta mo dai makita may lang gyud nakita nday mabit, no. Salamat na mabit. No? So since nga subong adlaw sa pagigugma, so maga-istorya kita parte pagigugma. No? Siguro may mga dalaga pwede kag soltero migo Piderito. Ara. May harap pa. Ara ka. Ano, gon galing may asawa na ko, no? So, sini nga tion, maga-istorya kita parte pagigugma. No? Kay bangod nga bulan sa kokon adlaw sa pagigugma subong Valentine's Day. No? So ang tanan, no, naga-celebrate sini kag
nagaka-excited labi na tong mga magigugmaanay, no? Kung mga naganubianay, kadtong ang may mga ginaplano, no, na pagayugmaon o kung pangalayogan kiti naluyag ginahigugma. No, so excited, no, kag kita man kung may mga asawa kag mga bana, experience kami sa una, di ba, day mabet? Yes. No? So, una, pag-abot sa Valentine's Day, siguro excited ka magdato sa eskwelahan, no? Totoo ang crush. Oh, kita tanan, no? So, bukod silingon, nga ang gugma, mabatyagan sa atong tagsa katigpusoon, kag ang pagigugma kay na, kini nagabulig man sa pagbag-o sa aton nga kabuhi, no? Sa pagbag-o sa aton kaugalingon, no? Di ilabi sa tanan, ang aton ginsubong niya amo ang pagigugma sa aton Dios. Ang pagigugma sa aton Dios, no? Grabe ang pagigugma sa aton Dios. Nga aman. Kay bangod niya ang tao ya sa realidad, ang tao makasasala. No, wala sa perfecto sa aton, wala sa matarong sa aton, kaya tanan kita ganit nakasala sa Dios. No? Nga nagsugod pa ini nga sala sa kay Adan kag Eva nga sa diin una nga gintugas sa Dios, di ba? Nabatian na ng istorya ang parte ni Adan kag Eva dito sa Garden of Eden. So bangod sa ila sala, so ang Dios nangakig, no? Ang Dios nalayo na sa tawo sa tion. Galing kay bangod niya naton Dios, dako ang pagigugma sa aton. So naghimo Japon sa pamagi ang Dios. Kung paano niya mapabatsyag kag mapa-experience siya sa kanisa sa aton ang iya pagigugma. So himo sa pamagi. No nga amo nga magluwas sa aton gikan sa kasalanan. Halin sa pagkamakasala, ginimo kita sa Dios nga nangin wala sala bangod sa iya dako nga gugma. So sa sining aga pamalandong kita sa pulong sa Dios nga kung may mga Biblia kamo dira, may mga Bible apps kamo dira sa inyong mga cellphone, pwede niyo gibuksan, no? Sa Roma kapitulo 8 bersikulo 35 tubtob sa 36. Hambal sa pulong sa Ginoo, ya wala sing may makapamulag sa aton sa gugma ni Kristo, no? Bisan nga mag-agi kita sa mga pagantos, mga kalisod, mga pagingabot, mga kagutom, kaimulon, katalagman, kag bisan pa sa kamatayon, na siguro ginhigugma kita gyapon ni Kristo. No? Nagasiling ang kasulatan. Tungod sa amon pagtuo sa imo, ara kami permis katalagman sa kamatayon, pareho kami sa mga karino nga ilihawon, no? So ini pulong sa Ginoo. Nga sa diin gusto niya ipa-intindi sa aton. Ano gid bala ang pagigugma? Paano bala ini? Lokati ang pagigugma sa tao, ang tawanon ni pagigugma bala lain man sa pagigugma sa Dios mo, no? Kaya ang pagigugma nga nabatyagan sa tao, may time ini, may bis ini nga nagakadula ang pagigugma sa tao. Halimbawa bala, no? Halimbawa, no? May nobyo ka, may nobya ka, no? Nakita mo nga ang imo nobyo o ang imo nobya, lain ang upod, no? Siyempre, sa sige-sige, nga ginahimo niya na, madula ang imo nga pagigugma siya. Until such time nga, breakan mo na siya, no? O pabayaan mo na siya, bahala ka na da, no? Wala ka man pati sa akon, di ka man faithful sa akon, no? Pero ang aton Dios, ang pagigugma sa Dios sa aton, grabe. Ang pagigugma sa Dios sa aton, wala sing pagbago, kag anumang balri, wala sing may makapamulag sa aton sa gugma sa Dios. Kay bisan ano pa naton ka makasasala, ang Dios nagpatawad sa aton. As long nga ikaw magpangayo sa kapatawaran sa Ginoo sa mga kasalanan mo, bisan pa di mo ka makasasala, no? Ang Dios magapatawad. Kag ina bangon sa pagigugma sa aton sa aton Ginoong Dios. So amo na nga ginambal yan diri, no nga? Wala sing may makapamulag sa aton sa gugma ni Kristo, no? Bisan nga mag-agi kita sa mga pagantos, mga pagingabot, no? Mga pagantos kay ining aton kahimtangan, no?
Kung wala kita sinisang wala kita sinisang pagtuo kag pagsalig sa Dios, no? Ini nga ton kay tangan sumurya kasi kita ba nagaantos ako sa akong kimtangan. Ba nagaantos ako sa akong kimtangan kay hindi ko ya makakita, no? Makonsider ta nga mga pag-antos ini galing bangon nga si Kristo nagahigugma sa aton kag subong man kita nga nagahigugma kay Kristo busa si Kristo nagpalingkon sa kanisa sa aton. Amen. So amo ning ginambal diri. Ya bisan magagi kita sa mga pag-antos kay mga pagkalisod. No, ini hindi makapamulig sa aton sa gugma ni Kristo. No, kay bisan ini nga ari ini nga mga kaibtanan sa aton, apang ang Dios wala nagbaliwala sa aton. No? Sa piyag sa aton yung mga kapansanan, sa aton yung mga dito sa lawas, apang ang Dios nagahigugma gid sa aton. But siningon, nga kapag higugma sa Dios wala sing pili. No? Ano ka man niya sa isang tao, maayo ka man, o masiling tabi nga sa lawayon ka man, pero ang Dios nagahigugma gid sa aton. Kaga amo nang ginambal pa diri, no? Na siguro naton niya ginahigugma kita gyapon ni Kristo. Kag ambal pa diri sa 36. Ya, nagasiling nga kasulatan tungod sa amon nga pagtuo sa imo, harap kami pirmi sa katalagman, sa kamatayon, pareho kami sa mga karmiro nga mga ilihawon. Ang siningon nga sa adlaw-adlaw tanan lang sa atong pagkabuhi sa kalibutan. Hari kita sa siling nato niya delikado nga kay bangod diri sa kalibutan ti ang kalibutan niya kasalanan puno ini sa kasalanan mo baka sasala ini kalibutan. So diri kita nagakabuhi ari kita sa kalibutan. Subot siningon nga hindi kita secured, no? Hindi kita luwas sa sining kalibutan. So muna maka-experience kita sa mga kabudlayan, maka-experience kita sa mga pagingabot, maka-experience kita sa mga kaimulon, mga pag-antos, bangod na ari pa kita sa kalibutan. Pag abot sa time na si Kristo magakari na kag magakuha na siya sa aton, dalaw na kita niya dito sa iyang puloy ang naging promesa sa aton, atong mga hulot naging preparar niya para sa aton dito na ya, no? Kung ato na kita dito, secured na kita tanan. Kaya nga, upod na natin ng Diyos. Amen? No? Kag inatanan, bangod sa pagigugma sa aton Ginoong Kristo. Sa aton Diyos. No? Kaya mo na ginhambal diri. No? Ginhambal diri sa versikulo 31, no? Ang balgani diri, nya puno na unaon ta, ini nga mga butang, makasiling kita nga ang Dios nag-apin gid sa aton kag wala sing may makahalit sa aton. Makasiling kita nga ginapinan kita sa Dios. Imagine ba na? Bangod sa aton yung mga kasalanan. Kita tani title na no nga itagbong sa impierno. No pagkasinutan na kita kung tani sa Dios sa impierno. Galing bangod nga ang gugma sa Dios. Grabe ang iya pagigugma sa aton. Grabe ang iya nga pagpalangga, pagkabalaka sa aton. That's why nagimo sa pamagi. Anong ginimo niya? Ang iya bugto nga anak ginpadalaya diri sa kalibutan si Kristo Jesus. Ginpadala niya diri sa aton para nga kita tanan pagaluwason sa Dios sa aton yung mga kasalanan. Nga adto nga mga sala, ini nga mga sala amo ini ang mangindalan sa aton kalaglagan sa impyerno. No? Amo na nga ginambal diri ni Apostol Pablo sa versikulo 31 nya karon kung ano-unahon ta ini nga mga butang makasiling kita nga ang Dios nag-aping gid sa aton kag wala sing may makahalit sa aton. Buot siningon niya hindi na kita, no? Hindi na kita mahalitan sa impyerno. Hindi na kita magaantos sa impyerno kay ang Dios nag-apin sa aton, no? Ang Dios ang gigugma sa aton. Amo ina ang nag-apin sa aton ang pagigugma sa Dios. Ang pagkabalaka sa Dios sa aton. That's why nga naghimo sa sampamagi, ginpadala niya ang iyang bugtong nga anak na si Kristo Jesus. Amo nangyari diri sa versikulo 32 niya, wala niya ginlikaw ang iya anak, kundi ginhalad niya para sa aton tanan. Ginhalad yang iya anak, no? Si Kristo Jesus, ang iya bugto nga anak,
ginpadala diri sa kalibutan, napatay dito sa cross para sa imo, sa akon, sa akon. Amo ina ang rason. Kunya nga kita ginapilan sa Dios batok sa kalaglagan dito sa impierno. Amo na ang ipadala ni Kristo Jesus kay hindi siya gusto no nga ikaw kag ako maimpierno. So karon, paano bala kita bilang sa subong sa aton henerasyon, bilang kita nga ari pa sini kalibutan, ano bala ang dapat tayo mo? Una, maginulsol kita sa aton mga sala. No, ikaduha, magtuo kita kay Ginoong Kristo, no? Balik kita sa iya. Kaya mo nang ambal niya, no? Kung ang akon mga katawan maginulsol sa ila mga sala, kag magtuo sila kag sakon, kag magbalik sila sakon, pamatian ko sila sa langit, kag pagaluwason kita sa Dios. Amen. Ina mga promisa ina sa Ginoo sa atong mga utod, kag hindi naton pagduwa-duwaan ang pulong sa Dios. Hindi ta magsiling bala, iya lang ang guro ni Brother Juby. Base kuha na lang ni Brother Juby, hindi mo na siya kita magbasa. Buksin yung Biblia nyo, no? Buksin yung Biblia nyo, ara sa Roma Kapitulo 8, versikulo 31, tugtog na sa 39, na mabasa nyo na ang mensahe, mapulong sa Ginoo. So, amo nang ginambal niya diri, no? Karon kung himuon tayo ni nga mga butang, no? Natin ni mga butang, makasiling kita na ang Dios nagapin din sa aton, kag wala si may makalit sa aton. Wala niya gindikaw ang anak, kundi ginhalad niya para sa aton tanan. Kung ginhatag niya ang iya bugtong anak, ihatag man niya ang tanan sa aton. No? Anong ihatag sa Diyos sa aton? Ang iya ng mga ginpromisa. Anong ginpromisa sa Diyos? Ang kabuhi wala sa katapusan. Promisa na sa Diyos sa aton. Ang iya pagluwas sa aton. Promisa na sa Diyos sa aton. So dapat tuuhan tayo ng mga utod yung mga biyan. No? Kaya hambal pa sa pulong niya, bulahan ang mga tao nga nagatuo, nga wala nagaduwa-duwa. No? Bulahan ining wala nagaduwa. Pero kung kita magpangduwa-duwa, so diraya medyo may ara na kita nga tinatawag nga daw hindi na kuano. Kaya nga amoy pagpangduwa-duwa mo, kaya ang gusto sa Dios na wala kita nagaduwa-duwa pag-abot nila siya. Kaya mo na pag-igugma sa Diyos sa aton, no? Di, ambal pa galing dira sa John 3:16. Ini common verse, ini, kaya bisan sa eskwelahan, gina sa ulo ini. Di ba, kagawan, no? Gina sa ulo ni sa eskwelahan, ang John 3:16. Ano ang ambal sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. No? Anong po silingon siya na? Kay ginahigugma gid sa Dios ang kalibutan, kita nga mga tawo nga ari sa kalibutan ginahigugma kita sa Dios. Amo gani nga ginpadala niya bugtong anak, no? Muli si Kristo Jesus. Agod ang bisan sino mabagtuo sa iya, hindi na mawala kundi may kabuhi wala sa katapusan. So bon silingon, napukiton kita magtuo kay Ginoong Kristo. Tuuhan naton ang pagka-Diyos ni Ginoong Kristo. Kag tuuhan tang iya kamatayon dito sa cross na amo ini ang nagilway, nagpatawad sa aton yung mga kasalanan. Dayon, ang Diyos magabaton sa aton. Ang Diyos magapatawad sa aton. Kag kita, mangentitled na kita, iya mangin anak sa Diyos. Kaya nagtuo kita sa Diyos. So, amo na mga katuran niya mga kabiyana, nga dapat magbabilin kita sa aton yung mga pagtuo sa Diyos. Kaga, kinanglan niya, ang pulong sa Diyos, kumalungguman ka ni Perme. No, hindi lang sa kada meeting natin din, kundi sa adlaw-adlaw nga tanan. Magpamalan ko kita sa pulong sa Diyos. Ginaimbitar ko kamo, na magpamati sa kada aga. No? Kada aga, kisa alas 8 man kisa alas 7 man, depende, no? Ara sa 98.0 sa UNFM, may ara kita dira devotional. Kaya actually, no, kada aga morning devotion kita sa ako niya Facebook account, no, sa Juby Santillan Bala. No, may morning devotion ako kada aga 6 o'clock or 7 o'clock to 8 o'clock ang ako niya morning devotion. Monday to Friday na
No, ang ako yung morning devotion. So, ang UNFM, ang 98.0, no, na iya ini actually ni Kwan ni Sir Owen Disoyo, no, iya ni FM. Nag-hook up sila sa akon niya morning devotion. So kadaga mabatian nyo kuda, no? Kung wala ka mo sa mga cellphone o kung may cellphone man ka mo kaso wala ka mo load, wala data, pwede ka mo makalisok sa inyong radyo sa 98.0, no? Kay ara dira nga akong morning devotion. Kung di nyo na mabatian na alas 7, mabatian nyo gina alas 8, no? O mabatian nyo gina dira. Isa sa mga pamagi nga pirmi kita makapamalandong sa pulong sa Dios kati isabla ining pagbugtaw tati busy dahil kita sa atong mga bulaton. So samtang nag-obra ka mo tira pwede ka mapamati, no? Kay amoy nang gusto sa Ginoo sa aton niya tinanglan magpamalandong kita sa iya mga pulong sa adlaw kad sa gabi. Amo nang ambal dira sa Salmo, no? Pamalandungan ang pulong sa Dios. Do kag ining pulong sa Dios kay nga aman ini amo ang aton pagkaon espiritual, no? Kung ang aton physical ginapakaon ta sa mga material, ginapakaon sa mga manamit yung pagkaon, dapat tatagan ta sa concern ng aton espiritu. No, kaya ang aton espiritu amo ini ang magabalik sa Dios, no? So kinahanglan pakanon ta man sa pulong sa Dios kay amo ini ang aton pagkaon sa spiritual naton ang pulong sa Ginoo. Kaya mo nang ambal dira sa Matthew chapter 4 verse number 4 na ang tao hindi gid lang mabuhi sa pagkaon o kon sa tinapay, kundi sa mga pulong man nga nagahalin sa aton Dios. Subot siningon, importante gid ang pulong sa Dios. Kaya nga, ini pagkaon material niya, ini nga aton lawas siya. Niya, kung mo lang ni temporaryo, mabalik mo lang niya sa duta. No, hindi kita magpabilin din sa santo, no? Hindi gani kita guro maka 100 subo, no? Sa edad ta, no? Makalabot kita sa 60, 70, 80, grasya ka ng alin sa Dios. No, kay bangod niya ang kabuhi sang tao, subong tama kalipot. Na aman, bangod na sa mga ginakaon taman. No? Subot siningon, nga hindi tanan temporaryo. Pero, ang pulong sa Dios, no, everlasting. Wala si katapusan. No, amo na nga, pakanon ta gid ang aton espiritu, paagi sa pagpamati, pagpamalandong sa pulong sa Dios. So, sining tinuod, pangamuyo kita. Balahan niya amay, Diyos ng labing gamahanan, sinitin o Lord, nagapasalamat, ikaw may Ginoo nga sa din o Diyos, ikaw may Ginoo, nagpaintindi sa kanisa, salamat sa mensahe nga ginatag mo naman sa amon siningaga o Diyos, sabay nga ini nga mensahe Ginoo, makahatag sa inspirasyon, makabukas sa tagsakaw na una, tagsa katagay pusoon Ginoo. Kabay ka o Diyos, amuga magapanghikot sa kada isa Ginoo. Lord, sining tinion, hinon-anon man kami, buligi kami Ginoo, buksing amon mo na, palapada ini o Diyos, kasi din ang mga anuman, ang mga bagay-bagay, na amon pag-istorya din may panggit sa kada isa Ginoo. Pagkabay Ginoo, para ikaw mag-bless Ginoo, sa sining Ginoo nga asosasyon, diri sa Zone 6 Ginoo, bisan pa sa ilang presidente Ginoo, kay Migo Pedrito Ginoo, kabay ikaw Ginoo magapanayon sa pag-ubay siya, maghatag sa kaalam, sa pagdumala, sining mga katawhan, higit tugyan mo man sa iya Diyos. Pagbisan pa ini mga autoran Ginoo, Lord, kabay ikaw buligid sa kanigsa, ano man ang mga palaligban, ano man ang mga problema, ano man ang ginadala ng mga kabugatan Ginoo. Kabay ikaw Dios magapamag-an sini, kabay ikaw Dios maga-comfort sila Ginoo. Ikaw Dios amo magabuligid sa kada isa Ginoo. Lord, ginasalig namo ng tanan-tanan sa imo sining aga, kani Ginoo ginahatag namon sa imo ang mataas yung mga pagdayaw, pagimaya, pagpasalamat sa ngalan ni Jesucristo nga amon maluluwas. Amen. Okay, so sa liwat, mayong aga sa inyong tanan-tanan, kag God bless gid sa atong tanan. Good morning. Good morning.